kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo din. Mga kapatid, pagsisihan ang lahat ng nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan,
at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sino mang sayo'y napapawalay. Dagdagan mo ang aming kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin ng makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Itong sinabi sa akin ng Panginoon, bumili ka ng mga damit panloob na lino at iyong isuot, ngunit huwag mong babasain. Kaya't bumili nga ako ng damit panloob ayon sa sinabi ng Panginoon at isinuot ko. Muling nangusap sa akin ang Panginoon, pumunta ka sa ilog Euphrates, hubarin mo ang damit panloob at iyong itago sa isang guwang sa bato. Ginawa ko ang iniutos sa akin ng Panginoon at pagkatapos ako'y umuwi. Pagkaraan ng ilang araw, pinabalik niya ako sa Euphrates upang kunin ang mga damit panloob na kanyang ipinatago. Nagbalik naman ako sa Euphrates at kinuha ko ang damit sa aking pinagtaguan. Ngunit sira na ito at di napakikinabangan. Muling nagsalita ang Panginoon, ganyan ang gagawin ko sa palalong Huda at Jerusalem. Sila'y hindi sumunod sa mga utos ko. Lalo silang nagmatigas. Sumasamba pa sila at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Matutulad sila sa sirang damit panloob na wala ng kabuluhan. Kung paanong kumakapit sa katawan ng tao ang damit panloob, gayon ang hangad ko sa mga taga-Israel at taga-Huda, na sila'y mahigpit na kumapit sa akin. Ginawa ko ito upang sila'y maging karapat-dapat na bansang hinirang. At sa gayoy, papurihan nila at parangalan ang aking pangalan. Ngunit ayaw naman nilang tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Tinalikdan nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Ang Diyos na sa kanila ay nagbigay buhay. Nasaksihan niya ang pagsamba nila sa Diyos-Diyosan. Kaya't kanyang itinakwil sila na itinuring niyang mga anak. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Sinabi niya, tatalikdan ko sila. Tingnan ko lang kung ano ang kanilang sapitin. Pagkat sila ay isang lahing masama, mga anak na suwail. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Pinapanibugho nila ako nang sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang Diyos-Diyosan. Kaya, paninibughuin ko rin sila at gagalitin sa pamamagitan ng bansang di kumikilala sa akin. Ang Diyos ay tinalikdan ng kanyang mga nilalang. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy, anupat na pamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito. Nagsalaysay pa siya ng ibang talinhaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng libadura na inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng talinhaga. At wala siyang sinabi sa kanila nang di gumagamit ng talinhaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta. Magsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ihahayag ko sa kanila mga bagay na nalilihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po, mga kapanalig. Ang kaharian ng Diyos po ay kumikilos ng tila baga sobrang bagal na di natin namamalayan, subalit may maganda pong nangyayari. At ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Ito po ang sinasaad sa Ebanghelyo ni San Lucas. Nasa atin po ang kaharian ng Diyos. Kaya po tayo may kakayahan na umibig, magpanatili at magpalaganap ng kapayapaan at katarungan sapagkat ang paghahari ng Diyos ay sumasa atin sa pamamagitan ni Jesus. Pero bago po ako magpatuloy, hayaan niyo po akong kwentuhan ko yun ng maikling pangyayari na kung saan makikita po natin ang pagkilos ng paghahari ng Diyos. Nung ako po ay na-assign sa isang parokya, namasdan ko po na ang mga in charge sa pangongolekta kapag offertory ay mga medyo may edad na po kasi miyembro po sila ng apostolada ng panalangin. Sabi ko po sa sarili ko, may sarili silang ministry. May sarili silang ministry at yun dapat ang pagtuunan nila ng pansin. Ang pananalangin, ang pagpopromote ng debosyon sa kabanal-banalang puso ni Jesus at ang kanilang First Friday devotion at iba pang gawain na nakaatang sa kanila bilang grupo. Kaya sabi ko po, magtatatag ako ng isang grupo na kung saan yun ang magiging ministry nila. Hindi lang pangongolekta, kundi pagsisiguro din na magiging maayos ang daloy ng pagdiriwang. Tuwing bago ito magsimula, igagabayan ng mga tao kung saan may mga, in other words, magiging silang usherettes maliban sa pangongolekta kasi may mahaba silang oras. Hindi po ito sinalubong ng magaan at madali. Nagalit po sa akin yung mga miyembro ng apostolada kasi bakit kukunin sa amin yung trabaho. Ipinaintindi ko po sa kanila na hindi tatanggalin, kundi bibigyan kayo ng panahon na mas tutukan ang inyong ministry. Hindi po nila nakikita yun. Ang nakikita lang nila ay tatanggalin sa amin. May ibang grupo ang gagawa ng papel namin. Ipinaintindi ko rin po na tanggapin po natin na mayroong mas maliliksi na sa inyo. Mas may malalakas na ang tuhod. Kalaunan po, unti-unti nilang natanggap yun at nagkaroon po ng panibagong grupo at patuloy po silang naging masigla. Dumami ang bilang nila at hanggang ngayon, naging bahagi na po sila ng parokya. Isa po sila sa pinaka-aktibong mga ministry. At napakasipag po ng kanilang, ang mga namumuno sa kanila. Hindi ko lang po alam kung hanggang ngayon hindi pa rin napapalitan yung namumuno sa kanila na hindi nila akalain na magtatagal sila ng ganon. Kasi nga, sinalubong sila ng resistance na hindi pagtanggap ng hinanakit, ng tampo at ng
di pagkakaunawaan. Minsan po mga kapatid, pinanghihinaan tayo ng loob kapag yung mabuting naisip natin o pinasimulan natin, tila baga, bigo o walang mararating, hindi magbubunga. Pero hindi po. Ang pagpapalago, ang pamumunga, ay sa Diyos po ito. Trabaho niya po ito. Gawin po natin ang marapat, ang matuwid, ang hinihingi sa atin ng pagkakataon at gagawa ang Diyos. Gagawa ng Diyos ng bagay na tayo ikagugulat din natin. At palagi ko naririnig kapag nakikita ko po yung grupong ito, nakakabit po. Kami yung grupong itinatag ni Father. Sabi ko, huwag niyo nga akong ikakabit sa akin ng anong iyan kasi ang nagtatatag ko niyan ay ang Diyos kasi gawain ito ng Diyos. Tingnan po natin, lahat tayo, maging ang aking pagkapare, ang ating hangaring maglingkod, ang hangarin natin gumawa ng mabuti, tumulong sa kapwa, magsimba. Lahat po ng mabuti galing sa Diyos. Kaya sa Diyos po natin ibigay ang credit, sa Kanya po natin ibigay ang papuri at pasasalamat. Maliban po sa paggamit ng talinhaga, kung mapapansin ninyo po, ang mga propeta, kapag nagtuturo, pag may itinuturo ang Panginoon, gumagamit din po ng imahen. Katulad po ngayon, yung damit na panloob na pinalagay sa sulok ng bato, na hinayaan ng ilang araw doon para talaga mabulok, sadyang mabulok. At nung ito ay bulok na di na mapapakinabangan, maaring gulagulonit, tsaka ipinakuha sa propeta at ipinaliwanag na masdan mo ang damit na yan na di na mapapakinabangan. Ganyan ang mangyayari sa Huda at sa Jerusalem dahil sa kanilang pagsuway, dahil mas pinili nila ang Diyos-Diyosan kaysa sa akin. At kung matatandaan niyo rin po, sa ilang pagkakataon pa, kung di nagkakamali si Propeta Ezekiel, di po ba? Tinuturuan siya ng Panginoon, pinasasabi ng Panginoon sa bayan niya ang katigasan ng kanilang puso. Gumamit din ng imahen, bato. Ang puso nilang bato ay papalitan ko ng pusong laman na marunong sumunod, marunong magmahal. May ilang pagkakataon pa po na tubig na pinalalakbay, pinatatawid hanggang sa di na matawid at kailangan na lumangoy ang propeta, minsan sa pamamagitan ng pangitain. At kung matatandaan din rin po si propeta sino yung propeta ang asawa si Gomer? Hindi mo rin matandaan. Si Hosea, propeta Hosea po. Sinadya talaga ng Diyos na bigyan siya ng instruction na pumili siya ng isang babaeng nagbebenta ng aliw at ito ang kanyang magiging asawa. Yan ang instruction ng Diyos sa kanya. At nung naging asawa niya na ito, inuwi niya sa bahay, tinuring niya, asawa po talaga. Hanggang sa isang araw, bumalik sa nakagawi sa buhay niyang, dating luma niyang buhay, pagbebenta ng aliw. Ang instruction ng Diyos sa kanya, bilhin mo siya, kunin mo siya muli, at ibalik mo sa bahay. At sabi ng Diyos, ganyan ang Israel. Matapos kong pulutin, matapos kong sagipin, muling lumayo, tas muli kong sinagip, kinuha ko na. Ganyan din po kung magturo si Jesus. Gumagamit po ng mga imahen. At ang ginamit na imahen po ngayon, buto ng mustasa at libadura. Mga bagay pong napakakaraniwan sa atin. Maaring sa ating bansa hindi karaniwan ang buto ng mustasa, pero sa bansang Israel napakakaraniwan ito. At maaring sa kapanahonan din natin hindi na familiar pa rin, lalo na sa mga nagbe-bake ang libadura. Ito po yung sourdough. Mas familiar ang marami sa atin sa baking powder at sa baking soda. Pero ano't ano man, itong mga ito ay, at lahat naman na ginagamit ni Jesus na sagisag o simbolo sa kanyang pagtuturo, familiar sa atin. Sinong hindi familiar sa tubig, sa langis, sa lambat, sa hangin,
sa butil, sa lupa, sa araw, at marami pang iba. Ngayon sa pagtuturo ni Jesus ng kaharian ng Diyos, puwersa ng kabutihan, ng pananampalataya, ng pag-ibig, ng pag-asa, na sumasa atin, itinuturo niya sa atin na huwag babaliwalain ang mga karaniwang bagay. Karaniwang bagay. Sapagkat ang pagkilos niya, ang kanyang kapangyarihan ay nangyayari, nagpapatuloy kahit sa mga simpleng bagay. Karaniwang. Nasanay na po kasi sa atin kung ang gusto natin ay yung kung anong kagilagilalas, kahanga-hanga, kahindik-hindik, yung bang kababalaghan. Hindi po. Hindi po. Yung bang bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon pa ako ng isang panibagong umaga? Bakit hindi na lang niya hinayaan na mahimbing akong nakatulod hanggang sa kawalan at pagdilat ng mata ko, nasa ibang dimensyon na ako? Yun po ay hiwaga ng ating pananampalataya at ng ating buhay mismo. May pagkakataon mga kapatid na pag yung mayroon tayong oras para magpahinga, para manahimik, para yung magmasid sa paligid, makikita mo po magtataka ka. Minsan po nakatayo po ako dyan sa harap ng kasi aakyat po kami ng Baguio. Yung sasakyan na van, diyan po ako pipick upin sa harap ng, gagaling po sila sa somewhere in the south. Habang naghihintay po ako, ano na po yun pasado alas 10 na, mag-aalas 10 na ng gabi. Pero kahit ganong oras, marami pa rin pong tao at ang dami pa rin pong sasakyan. Sabi ko po sa isip ko, bakit ang tao walang tigil sa paglalakbay? Wala pong tigil sa kakaparuot pa rito. Maaring mabawasan yan, kumonti, pero hindi matitigil. Hindi matitigil yan. Patuloy na maglalakbay ang mga tao. At may iba't ibang direksyon, may iba't iba't silang pinupuntahan. May mistulang isang direksyon kasi nandoon ka sa northbound. Pero natatanaw mo yung southbound na may isang direction. Pero kahit na yung northbound, iba-iba pa rin ang destinasyon nun. Iba-ibang lugar. Kasi napakalawak ng norte. Ganon din po yung southbound. Na di nakapagtataka. Kasi ang buhay mismo natin ay paglalakbay. Paglalakbay mismo buhay natin. Pero ang kaibahan, yung paglalakbay dito sa lupa, ang daming direksyon. Pero ang paglalakbay nating pampananampalataya, iisa lang dapat ang maging direksyon. Panlangit. Panlangit. Tungo sa kaharian na binabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, gamit ang 2 talinhaga. Na para marating natin ang destinasyon na itinalaga ng Diyos bago pa tayo ipanganak. Ang langit, ang buhay na walang hanggan, ang kaganapan ng buhay. Mahalaga po ng dito pa lang sa lupa, ngayon pa lang, ay pagharian na tayo ng Diyos. Pagharian na tayo ng pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Pag-ibig na hindi nagmamanipula. Kasi may mga taong nagkukubli sa pag-ibig daw. Pero ang totoo, mayroon silang pansariling hangarin. May mga taong nagkukubli sa katarungan daw. Pero ang totoo, mapang-api. May mga taong nagkukubli sa kapayapaan daw. Pero ang totoo, mayroon silang puot at galit sa kanilang dibdib. Delikado po ito mga kapanalig sapagkat nakikita ng Diyos, kita ng Diyos ang totoo sa atin. Pwede nating mapaniwala ang mga tao sa paligid natin, pati sarili nating pamilya,
Pinakamalapit nating kaibigan, pwede natin mapaniwala. Pero ang Diyos, hindi natin pwede siyang papaniwalain sa hindi naman totoo na ating pilit na inilalabas sa ating mga sarili. Kaya napakaganda mga kapatid na ihayag natin, isabuhay natin kung ano yung tama, malinis at totoo. Sapagkat ito ang hinihingi sa atin ng Diyos. At huwag pong mawala ng gana, matakot o manghinayang na gumawa ng mabuti. Gaano man po kasimpleng kabutihan yon. Gaano man po kasimpleng kabutihan. Minsan po kasi, hindi po natin iniintindi. Minsan iba pa ang nakapapansin nito. Katulad po nung Webes, nagmisa pa ako sa isang hospital chapel. Pagkatapos ng misa, may lumapit po sa akin. Father, ako yung isinabay mo sa sasakyan kasi pareho tayo ng direksyon. Tapos, along the way, nagkwentuhan po tayo. At nakarating na tayo sa destination mo, ako magta-tricycle pa, pero hindi pa natatapos yung kwento ko, kaya umupo tayo dun sa, may binanggit po siyang kapihan. Umupo po tayo doon, nagkwentuhan tayo, at nakinig ka sa akin. Pinakinggan mo ako. Yung pinagdaanan ko, yung napakibigat na pinakinggan mo. Habang kinikwento niya po, yung pilit kong inaalala kung kailan yun, sino ito? Kasi hindi ko na po siya matandaan. Kako, kailan po yan? Sabi niya, 2017. Medyo matanda. Wala akong matandaan. Huwag mo nang Father, hindi mo tala maalala yun kasi medyo matagal na. Pero gulong-gulo ang isip ko noon. Father, maganda ng sitwasyon ko ngayon. Nagkabalikan kami mag-asawa. Yung mga inaalagaan kong apo na 3, 5, 8 ay na ngayon, basta mga na sila, mga pagka di ko matandaan yung edad na mabinanggit niya. Basta dagdagan mo po ng mga 7 o 8 taon yung mga edad na yun. Yun na po ang edad ng mga bata. At sabi niya, dito ako sa Pilipinas, dapat 2 linggo lang ako rito. Pero inabot na ako na 2 buwan. Kasi nag-mission ako sa Aklan, tapos pumunta rin kami sa San Andres Bukid sa Maynila. At gusto ko, Father, na yung kapatid ko na nagkaroon ng fracture kasi natumba, ma-anoint siya. At yung mga apo ko sa pamangkin ay makapangumpisal. 10 ka kayo nakatira. Kasi wala po akong oras ngayon. Bukas po ako mayroon akong oras. Sabi niya, may mention siya lugar. Sabi ko, tama-tama po kasi bukas, may misa po ako doon. Mayroon pong request ay yung isang parokya na puntahan ko yung isang bahay kasi meron silang patay na i-cremate bandang alas 11. So pupunta po ako doon ng alas 9 para magmisa. Tapos, magkita ka ako tayo sa chapel kasi doon ako susunduin sa chapel. Pero hindi sa chapel ang misa kasi nasa bahay ka ako yung yung lamay. Ganitong oras ka ako darating susunduin. So by this time ka ako 10 o'clock. Pwede na, tapos na ako yung misa. Pwede ko nang puntahan yung kapatid mo at pakinggan yung kumpisal ng mga apo. Pero kako, tanungin kita, gusto ba ng mga apo mo sa pamangkin na mangumpisal? Baka ikaw lang kako may gusto niyan na. Minsan po kasi, yung hangarin natin na, sige, malinawan ang isipan nila, pagtuunan nila ang pagbabago ng maganda po yun. Pero, mahalaga po na yung may katawan, gusto rin po. Kasi kako, kapag hindi nun gusto, tapos biglang may dumating doon na pare, mga kontrabida naman ako sa buhay nila. Mahalaga po na gusto talaga nila. Ay, Father, gusto nila. Pero parang nararamdaman ko na siya ang siya ang nag-aapoy sa hangarin para sa kanya mga pamangkin, apo sa pamangkin. Pero ganun pa man. The following day, nakita na kami. Bago matapos yung misa, nasulyapan ko na po siya doon dumating. It turned out, mga kapatid,
It turned out na kung saan ako nagmisa, doon lang pala sa kapitbahay, yung tinutukoy niyang ng compound mo. Tapos siya, tuwan-tuwa. Purihin ang Diyos, napakabuti niya. Tingnan mo, Father, alam mo bang bukas, Father, flight ko na, madaling araw. Tingnan mo, last minute, ginawa pa talaga ng Diyos na maanoin yung kapatid ko, mapakumpisal ko yung mga 5 a.m. alis na kami, ihatid ako sa airport, gano'n. So tuwang-tuwa siya na ipinaiisip din sa akin, itinuturo din sa akin na, Father, yung pagkasumpong mo dyan sa sa taong yan, ay hindi lang yung para i-recall yung pag-uusap niyo in 2017, yung pagbubuhos niya sa manaloob, magpapatuloy pa rin ang... Kita niyo po yun? At napansin ko po yun, nung nakauwi na ako, nung binalikan ko yung mga pangyayari, tingnan mo ka ako tong taong ito, Yung parang plinano niya po, plinano pa yung mga bagay-bagay, tapos last minute. Pero ang nasa likod po talaga noon, ang Diyos. At mali po ako dun sa hinala ko, na siya lang ang may gusto. Gusto rin po pala nung kanya mga apo sapagkat bagamat mga active po sila sa simbahan, yung dalawa po doon ay altar servers, yung isa po ay organista, at yung dalawa po ay bagamat hindi nagsiserve, mga palasimba po. Mga matagal na po silang hindi nangungumpisal at napakaganda po ng paglalahad nila ng kanilang sarili na wala pong takot, wala pong pagdadalawang isip na talagang bukas yung sarili. At yung grade 6, sabi niya, Father, hindi ako mahihain ako, hindi ako umiimik kahit sa klase. Bakit ka ako? Pakiramdam ko kasi hindi ako kasing galing nung iba. Hindi ako kasing galing nung iba. Bibihira mo nagbubukas ng ganon. Grade 6 ito, Kako hindi. Huwag mong isipin yun. Mayroon ka kakong sarili mong galing. Sarili kang galing. Maaring magaling nga yung mga kaklase mo. Pero, may natatangi ka ring galing. Tuklasin mo kako yun. At tanggalin mo yung hiya, lalo na't hindi ka naman lumalabag sa batas ng pag-ibig, ng sentido komon, at ng kaayusan. Wala dapat ikahiya ka ako sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, nasa atin po ang paghahari ng Diyos. I-activate po natin ito. Pakilusin po natin. Nang sa ganon, magi tayong instrumento sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, hindi po instrumento ng paglaganap ng dilim, ng karahasan, ng gulo, ng di pagkakasundo, at ng pagkakahati-hati dahil sa ipinipilit natin yung ating mga gusto, na yung ating mga pinaniniwalaan, na kung sisuriin ang malalim, mali at di rin naman ukol sa katotohanan at sa kaayusan. Amen. Tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating mga tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat na nagpapahayag ng pananalig kay Kristo, naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya, naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pagsandig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam, naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nagdurusa, naway patuloy na manalig sa Diyos sa gitna ng hindi magandang kalusugan at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa, naway tanggapin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo at tanggapin ang alak na ito. Ang munting alay mula sa amin, buong puso namin hihintayin, pagpapalang na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayon aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami ay buhayin. Pagtitiwalang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang muli na sa aming kaloob, pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kailangan. Nagkalang na paririto
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, aming tubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Amang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon, ni 14 naming Santo Papa, at ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Sumasalangit ka sa mahina, ngalan mo
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may karamdaman. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo po ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdaraanan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagparain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo po sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahaging loob. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong
kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na